Walang ilaw ngayon. At nandito na nga po tayo, ladies and gentlemen, Suzuki Anju ng Japan. Paint the sky your favorite color. Ayan po siya. Ano nangyari sa'yo? Nangarag na, namatanda. Ay, nakain na kami. Ay, Erika. Tadakimasu. Years later. Okay, alis na ako ng Talavera. Maraming salamat sa inyo. Ingat ka, Bes. Nay, nice meeting you po. Sa susunod, pag naligaw ako dito, ha? Dalawin ko kayo. Siyempre. Bye-bye. Bye-bye, sis. Nay, Ingat ka. paaka po. Salamat po. So, yun na nga, dinalaw natin si Anju. Kasi taga dito siya sa Talavera, Nueva Ecija. Total, pupunta naman din ako ng Pantabangan. Di daanan na natin siya at dalawin. Dahil matagal-tagal na rin kaming hindi nagkita. Siguro may mga 5-6 years na. Kasama ko siya noon sa trabaho nung nasa Japan kami. Matagal ko yung nakasama. Ang pangalan niya doon is Suzuki Anju. Kasi nung bata yan, kamukhang-kamukha niya yung artistang Haponesa na ang pangalan Suzuki Anju. Pero syempre, lahat naman tayo tumatanda. At totoo yung kasabihan na mahirap magpaganda kung wala kang pera. Kasi syempre, di ba, kailangan mo ng pera para sa mga beauty maintenance mo. Syempre, iba na rin ang buhay ngayon sa Pilipinas. I just hope na alagaan niya yung health niya kasi more than beauty, ang importante naman talaga yung kalusugan natin, di ba? Ang nanay ko tuwan-tuwa dyan. Kasi pag na-check yung nanay ko ng Facebook, nakikita ng nanay ko yung mga videos ni Anju na pasayaw-sayaw. Aliw na aliw ang nanay ko sa kanya dun sa mga dance steps niya tsaka sa mga costume niya. Dahil super effort yan kapag nag-TikTok, naka-costume pa. So, Anju, thank you very much. Salamat at pinatuloy mo ako sa tirahan mo at pinagluto mo ako ng lunch. Maraming salamat sa'yo. At ang wish ko lang, sana alagaan mo yung sarili mo. Dahil more than beauty, more than anything, talagang health is wealth. Health is most important. So, sana alagaan mo yung health mo at mabuhay ka ng mahabang mahaba pa. At sa muli nating pagkikita, pag nadaan ulit ako ng Talavera, dadalawin ulit kita. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it. So ngayon, papunta na tayo ng Pantabangan, pero hindi ko pa alam kung saan tayo mag-stay doon. Pagdating na lang doon, tsaka ako maghahanap. I-google ko na lang kung saan tayo pa pwedeng makahanap ng campsite. Ang hirap din kasing mag-google, ang hina ng internet eh. Pagdating doon, medyo malakas-lakas na. Iniisip ko kung pagdating ko ng Pantabangan, maghahanap pa ako ng campsite kung saan tayo magpapalipas ng hapon hanggang kinabukasan, or dire-diretso na ako ng Pantabangan Dam. Doon na lang tayo magpalipas ng hanggang gabi. Tapos biyahe tayo ng Aurora. Kaya lang kasi hindi ko alam kung gaano ka-safe bumiyahe ng gabi pa Aurora. Kung ako kasi yung tatanungin, mas hiyang talaga akong bumabiyahe ng gabi. Unang-una, walang traffic. Pangalawa, hindi mainit.
Pero ang problema kasi, syempre, bulubundukin yung aakyatin natin. So, nakakatakot in the sense na baka yung mga kalsada hindi safe. SF. Naghahanap ako ng campsite dito sa Pantabangan para dito tayo mag-overnight bago tayo bumiyahe ng Aurora bukas. Wala akong mahanap. Doon sa may Intang View, pwedeng mag-car camping overnight. Kaya lang, nung nalaman nila na mag-isa lang ako, sabi sa akin, hindi daw nila magagaranti yung safety ko. So ako naman, syempre medyo natakot ako. Okay lang sana kung meron akong mga kasama or mga kasabay mag-car camping. Pero parang malabo dahil weekday, hindi naman weekend. So naghanap ako sa Google, nakakita ako ng isa. Hindi ko na lang papangalanan yung campsite pero naloka ako. So kakagaling ko lang, kakalabas ko lang ng gate nila. So makikipark lang ako. Sabi ko naman sa kanila, I made it clear na kailangan ko lang ng malilim na parking slot para mag-spend overnight. Sinisingil ako ng 1,500. Sabi sa akin 1,500. Sabi ko, ha? Sabi ko 150. Hindi po, ma'am, 1,500. Ha? Sabi kong ganyan. 1,500, sabi kong ganyan. Wala naman akong gagamiting amenities. Sabi ko, sa loob naman ako ng sasakyan matutulog. May dala naman akong sarili kong portalet. Ay, ganun po talaga, ma'am. Yun po binigay na presyo ng may-ari. Sabi ko, hindi ba ako po pwede doon na lang sa may labas ng yung pinaka parang perimeter fence. Sabi ko doon lang ako sa gilid. Ay ma'am, sa amin din po kasi yan eh. Sabi ko okay, sige, di bali na, salamat na lang. So lumabas na ako. So ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko, saan ako mag-stay. Kung babalik ako ng Intang or what, hindi ko alam. Pero for sure, ayokong dumiretso ng Aurora kasi alas 4 na ng hapon, makakarating ako doon mga alas 8. Ayokong dumating doon ng gabi. At saka, isa pa, pagod na ako, tsaka inaantok ako, gusto kong matulog. So bahala na, i-update ko kayo kung anong mga eksena. Later. Nakahanap ako ng lugar para makapagkape. Hindi ko na kaya talaga, naantok ako sa daan. Baka madisgrasya pa ako. 3 oras pa mula dito hanggang Kasapsapan. Nandito tayo ngayon sa Alfonso Castañeda. Nagkakape. Wala daw silang kuryente kanina pang umaga. Tapos, meron silang maluwag na parking lot. Nagpaalam ako, tinanong ko kung okay lang ba na mag-park dito kahit na nagsara na sila. 9 PM daw sila nagsasara. So, tinanong ko kung okay lang bang mag-park kahit na sarado na sila. Okay lang daw. So, baka dito na muna ako. Matutulog, bahala na ako ng oras ako magising. Basta ang importante, maipikit ko ang mata ko tsaka makapagpahinga ako. Kasi dapat talaga sa Pantabangan ako eh. Sa Pantabangan ako dapat magpapahinga. Kaso, hindi ako nakahanap ng
campsite. Pantabangan, walang campsite. Parang hindi ka panipaniwala. Or hindi ko lang siguro alam. Tinignan ko sa Google wala akong nakita ang nakita ko lang yung pinuntahan ko nga na isa na sinisingal ako ng 1.5. Sabi ko nga dun sa Katiwala, kung magbabayad din lang ako ng 1.5, hindi magta-transient na lang ako. Grabe. Diyan muna tayo mag-park. Katabi ng kainan. Malayo naman siya sa main road. Tsaka mataas siya. So feeling ko safe naman tayo dito. Time check, 5:30 ng hapon. Bumabagsak na talaga yung mata ko. So, matutulog muna ako. Bahala na ako ng oras ako magising. Pero sana magising ako umaga na. Para fully charged tayo. Fully charged para bukas. Grabe. Makatulog na lang talaga ako pagising ko. Ang dilim na ng paligid. 9 o'clock na kasi. Patayin natin to. Napakadilim. Pero dito may tao pa sa restaurant. Ayan. Yung mga staff ng restaurant. Ayan yung highway. Umaambon. Para pasok na tayo ulit, umaambon. Kung mapapansin nyo, dyan sa pinanggagalingan ng sasakyan, ayan dyan, maliwanag. Ayan, pag umalis na yung mga sasakyan, tingnan nyo maliwanag dyan. Ayan. Ayan. Maliwanag siya kasi parang tindahan siya ng pasalubong. Tapos dito naman sa kaliwa ko is yung restaurant. Ayan, wala nang ilaw pero may mga tao, yung mga staff. Ewan ko kung ano ginagawa, nagkukwentuhan, nanonood ng something sa phone nila. Kung saan dyan sila. So yun. Yung mga tao dun sa restaurant, parang stay in naman sila, kaya may tao. Pero syempre 9 o'clock pa lang, kaya nandyan pa sila. Although sarado na yung restaurant. Pero pag naghating gabi, syempre matutulog na yung mga tao. Wala nang tao dito sa labas. Safe naman yung pakiramdam ko, kaya walang problema. Tsaka nagpaalam tayo dun sa sa restaurant na mag-stay nga tayo dito. Sabi ko nagpaalam ako sa kanila, kaya alam nilang nandito ako. So ngayon, hindi ko na naman alam kung anong gagawin ko hanggang madaling araw. Dahil nga, ganitong oras, active na active ako. Tapos wala naman akong ibang magawa sa labas dahil umaambon. So, stuck tayo dito sa loob ng sasakyan. Tapos yung pagkain nandun sa likod. Ang plano ko sana, magluluto ako for dinner. Paano ako magluluto? Umuulan.
Siguro magtitinapay na lang muna ako. Total, meron pa naman tayong natirang tinapay dyan. Yung baon natin nung pumunta tayo ng Bamban. So, manonood na lang siguro muna ako ng Netflix. Nag-download naman ako ng mga papanoorin. And, bahala na kung anong eksena bukas. Abangan nyo na lang. See ya! So, umalis na nga tayo dun sa pinag-parkingan natin sa may Alfonso Castañeda ng almost 10:30 ng gabi. Hindi na ako mapakali kasi nga, paggabi, hyper na ako, nandun yung energy ko. So, siguro mga nagising kasi ako 9 o'clock 9 ng gabi. Tapos umalis ako dun magti 10:30. So, isang oras at kalahati halos. Wala akong magawa, tapos wala namang internet, walang signal dun sa lugar na yon. So naburyong ako, kaya sabi ko babiyahe na lang ako dahil nasa kondisyon naman na yung katawang ko, at saka konti lang ang mga sasakyan sa daan. So ngayon, hindi ko na binidyo yung yung biyahe ko dahil sobrang dilim ng kalsada. Gusto ko mag-concentrate sa pagmamaneho ko kasi baka mamaya ma-distract ako ng kaka-vlog. Delikado. Ngayon nasa harapan ako ng 7-Eleven. Gutom na ako. Wala na akong ibang maisip kainin. Magsusopaw sana ako, wala naman silang siopaw, walang hotdog or anything. Bumili na lang ako ng tapsilog. Nandito na nga pala tayo sa Dipakulaw. Tingin ko mga 2 hours pa yata bago tayo makarating ng Kasiguran. So ang plano ko, dadaan muna ako ng town proper ng Kasiguran. Doon na lang tayo magpapaumaga. Tapos resume tayo ng biyahe natin papuntang Kasapsapan. So kakain muna ako. Gutom na talaga ako. Mas gamay ko talagang bumabiyahe ng ganitong oras. And not to mention na gabing tao talaga ako. Pag kumagat ang dilim dyan, gising na ako. Tapos yung peak ng energy ko, mga alas 12 ng hating gabi. Yan. Pag mga alas 12, alauna, ang dami kong naiisip na gustong gawin. Pag kahit nasa bahay ako, gusto kong maglaba, gusto kong maglinis ng bahay, gusto kong mag-grocery. Buti nga ngayon may 24 hours na grocery na Ine-expect ko na ang bayan ng Kasiguran parang katulad ng sa Baler, na merong mga establishments, may mga fast food, pero napakaliit pala ng bayan ng Kasiguran, at saka yung mga establishments dito, mga maliliit lang na tindahan, at syempre sarado dahil sa ganitong oras. So hindi ko alam kung saan ako magpa-park. Tingin ko babalik na lang ako ng munisipyo, doon na lang ako magpa-park. Kasi dito sa may simbahan, walang parking. At yung simbahan nila nasa taas. Meron sa baba, BDO, pero masyadong maliit yung spasyo. So babalik na lang ako ng City Hall. Or, hindi pala City Hall kasi hindi naman city to. Munisipyo, doon na lang ako magpa-park at doon ako magpapahinga at magpapaumaga. Nagising ako sa ingay ng
Ingay ng walis tingting na may nagwawalis. Five o'clock na pala. Ayan. Gising na sila. May mabibilang kaya ng kape. Gusto ko magkape. Good morning. Likit na muna tayo. Salamat po, Nay. Nagtanong ako kay nanay kung merong mapagkakapehan ng ganitong oras. Sa likod daw ng munisipyo, yung kabilang kalsada sa likod. So, try natin, puntahan natin. Nagkusa na akong umalis, nahihiya ako kasi naglilinis sila. Nagwawalis sila. Baka nakaka-istorbo. Magkano po lahat? 26 mo. Asa lang 50? Ito pala nila. Kaya sandali lang. Ito po, oh. 26. Oo, salamat. Sarap ng kape. Finally! Eto na tayo. Papunta na tayo ng Kasapsapan Eco Park Beach. Napakatagal kong hinintay ang araw na to na dumating na finally makikita ko na ang ganda ng dagat dito sa Kasapsapan.